kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Glan sa Sarangani matapos ang malakas na pagyanig. Dito lamang Lunes kasama si Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Mayor, ngayon nga po nasa state of calamity ang Glan Sarangani. Kamusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa inyong lugar? Ilan po ang kabuuang bilang ng mga apektadong residente sa Glan matapos nga po itong lindol nitong Lunes? Ang apektado po nating residente ay nasa more than 23,000 po families. Opo, Mayor, sa datos po ba ninyo ay ilan na po yung bilang ng casualties at mga nasaktan? Ano po yung operations na ongoing at kumusta po yung operasyon ng inyong mga ospital at syempre yung health facilities? Ang atin pong casualty po, as today po recorded is 21 po ang patay natin. Okay. We have 9 missing. Yes, sir. We have 9 missing po. And around 109,547 individuals were affected in the entire municipality of Glan po. Okay. Mayor, dito po sa usapin ng temporary road repairs, ano po ang update ng DPWH at ano po ang mga nakalatag na plano dito para sa access at muling pagbangon po ng Glan? Nagtutulungan po kami ngayon ng LGU, Provincial Government, and DPWH para ma-open po natin yung mga closed roads. Actually, meron pa po akong isolated barangays because of the landslide. So, ngayon hinihintay namin yung additional heavy equipments para ma-dispatch namin doon sa mga areas ko po na meron pa pong mga landslide na unpassable pa po up to now. So, Mayor, sa inyo pong pag-iikot, lalo na sa evacuation shelters, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan? May access na po ba kayo sa malinis na tubig? Number one po na problema namin dito is food and water po. Food and water. Kasi up to now, wala pa pong electricity ang bayan ko. Wala pa kaming... Ang mga refilling station hindi po gumagana because wala pong kuryente pa. Okay. Mayor, balikan ko yung binanggit mo kanina na meron pang siyam na nawawala. Ano po ang hamon? May mga kailangan po ba tayo para mas mapabilis ang search and rescue or retrieval operations dito? Ang kailangan po kasi dito sa kanila is heavy equipments po, no? Para ma-retrieve natin sila. And ang problema po natin, hindi pa makakadaan ang heavy equipments natin leading to their barangay because may landslide din. So unahin muna namin yung road na nagka-landslide para makadaan na po yung mga heavy equipment namin at mapuntahan natin yung mga natabunan na mga bahay na may mga casualties doon sa ilalim. Okay. At Mayor, ano po ang gagawing hakbang naman ng lokal na pamahalaan para pumatugunan ang panawagan ng mga residente para po sa mas mabilis na rehabilitasyon? Although nabanggit nyo nga po na kailangan ayusin muna yung mga kalsada. Sir, number one po na kailangan ng bayan ko is tulong from the national government kasi hindi po namin kaya sa bayan namin kasi maliit lang po ang pera ng bayan namin po, sir. So ang aming calamity fund, quick response money is only 10 million po. So hindi ko po alam kung paano pagkakasyahin ang 10 million sa 107,000 individuals na nangangailangan ng tulong sa bayan ko. So, Mayor, ano po yung mga susunod na hakbang ninyo para matiyak na makakabangon muli itong Glan sa lalong madaling panahon? Una po, humihingi sana ako ng tulong from our national government, lalo na po sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga senador, na sana po ay mabigyan kami ng financial assistance itong mga tao po na makabalik na matayo na yung bahay nila so that they could live back to a normal life. Kasi nandito sa evacuation center, hindi naman sa lahat ng panahon magbibigay tayo ng pagkain sa kanila and we cannot sustain it. So, kailangan po sana na mapadali natin yung pagbigay ng financial assistance to build their home again. Kahit na yung mga maliliit lang na bahay nila, maitayo nila ulit at makalipat na sila doon sa bahay nila at makaalis na dito sa ating evacuation center. So, Mayor, sa ngayon, alam natin kung gaano kahirap yung sitwasyon ninyo, no? Halos patay lahat ng mga negosyo. Nakapunta na ako dyan sa Glan, maganda yung mga beach ninyo, eh, no? So, sa ngayon po ba, meron na kayong estimate kung gaano kalaki yung nasirang mga infrastruktura na apektado yung inyong ekonomiya dyan sa Glan?
Ma'am, sa mga infrastructure, wala pa po talaga kaming masyadong maraming more on pa kami po sa mga simbahan, yung mga schools na damage, yung mga private establishments po, more on government lang po ang namomonitor namin. Yung mga resort po hindi pa namin masyadong namonitor kasi inuuna namin yung mga relief operation and yung pagbubukas po ng mga roads natin. Alright. Mayor, alam po namin, abala kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan dyan, sa particular dyan sa Glan, Sarangani. Panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa inyo nasasakupan at sa ating mga kababayan. Go ahead, Mayor. Yes, sa mga kababayan ko, medyo lang tayo, ginagawa na po lahat ng inyong LG. Sa ating national government po, alam ko, DPWH, si Secretary Vince Dizon, hindi kami pinababayaan dito, tinutulungan kami. DSWD po, nandito rin, hindi rin ako pinababayaan. I hope some other agencies po ng national government natin will follow soon. And yung bahal na Pangulo natin, tinutulungan din po kami dito at may instruction na hindi kami pababayaan. So kami po ay lugod na nagpapasalamat at para makaahon po kami sa madaling panahon. Yan ang magandang balita. At least nagtutulong-tuloy yung iba't ibang ahensya, no? Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Glan, Sarangani Mayor Victor James Yap Sr.